Madayo nga adlaw Matinians, Mayo 18, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ganiya ang atong mga headlines. MNR baking lesson eksklusibong gipahigayon. Supplemental feeding program nagapadayon. 8 ka barangay sa Mati, pasado sa SGLG. Sa sports, Matinian Jeans og iskrimador, mihakot og medalya. Ayuda sa mag-uumang apektado sa low pressure area kaniadtong Pebrero, gipanghatag na. Ug sa atong special report, solar power gamiton sa mga pasilidad sa LGU. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor,
plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang PAG-ASA na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa PAG-ASA. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa PAG-ASA. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa PAG-ASA kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Ilado si City of Mati Mayor Michelle Nakpilrabat nga hanas nga baker. Karong bag-o, iyang gipaambit ang iyang kahibawo sa pag-bake ngadto sa mga nanay nga gadumala sa Busog-Lusog Talino Central Feeding Kitchen. Si Jasmine Tia sa report. Malipayon nga naghatag kaalam sa iyang kahanas sa baking sa City Mayor Michelle Nakpilrabat sa mga inahan sa mga malnourished children sa Busog-Lusog Talino Central Feeding Program kaniadtong Mayo 7, 2024. Gitudlo ni Eminar unsaon pag-bake ang carrot banana loaf na usasab sa mga ipakaon sa mga bata sa mga musunod na feeding. Gipanghambog sab ni Eminar na ang mga personahin na mismo ang mag-supply sa BLT bread sa kusina ni Nanay Feeding Program na dakong tabang alang sa ilang panginabuhian. Nagbigay ako ngayon, pinili namin ang mga mothers ng ating malnourished children. Okay. Kaya meron tayong tinatawag na MMNR Caravan. Yung MMNR Caravan, inaayos natin yung malnourished children. Diba? Yes. Pero sabi ko, pagkatapos mo i-feeding, iiwanan mo. Paano naman nila mapapakain ulit ang bata kung wala silang livelihood? Correct. Kung one-shot deal lang. Wala lang, one-shot deal. Tapos babalik ka sa Correct. problema. It's a forever-ending, never-ending Correct. problem. Oo, maog yun na. So, kailangan mo is bigyan mo ng konting kabuhayan. Oo. Sila ngayon ang cook para sa feeding program ng DepEd. Okay. Samtang gisay-say sab ni Eminar asa nagika ng ideya sa pagtulo niya og bake sa carrot banana loaf. Ngayon, sabi niya, Mayor, ang problema namin sa feeding namin, sobra-sobra yung carrots. Carrots na ano pa siya. Carrots yung Wala pa naluto. Oo. Kasi pakain man din sa mga bata. Oo. Pero siguro, nasobrahan, may isang sakong sobra. Sabi ko, akin na. So, nakita ko si mga kusina ni nanay. Sabi ko, sila dapat ang kontratahin na sila mag-supply. Para business na nila. Okay. Sige. So, Mayor, paano ba yung gawin? Di tinuruan ko. Ito ang gagawin nyo. Oo. Basta, bigyan ko ng konting kapital para makapamili sila ng mga pan. Oo. Ganito, lahat. Ang DOST ang nagbigay ng oven. Oo. Yun all, ang gobyerno ang gumalaw para sa tao. Okay.
Nga nagbigay na ako ng deposit. Sabi ko, kailangan ko pakainin ng 2,745 kabata sa daycare para sa bulan ng May. Over a period of 13 days. Ito ang contract nyo. Dako usabang pasalamat ni City Mayor Michelle Nakpil-Rabat sa managlahing ahensya na mitabang sama sa TESDA, DOST, DOLE ug Jollibee Foundation sa pagtabang niini og training sa mga mothers ug paghatag og managlahing mga suporta ug tabang alang sa pagbake og luto sa mga benepisyaryo na bata sa kusina ni Nanay Feeding Program. Dako usab ang pasalamat sa mga nanay sa oportunidad na gihatag kanila, ilabi na nga usa na kini ka livelihood program isip tabang panginabuhian sa mga inahan. Samtang gisiguro sab na City Mayor Michelle Rabat na padayon niyang suportahan ang mga farmers ug mga livelihood programs para sa mga mag-uma ug mga matinyans. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Nagpahigayon ang City Social Welfare and Development Office og supplemental feeding activity sa pipila ka daycare centers sulod sa Dakbayan sa Mati. Kini kabahin lamang gihapon sa busog-lusog talino nga programa aron kahatagan ang mga batanong estudyante og igong nutrients samtang sila gatuon. Si Gilbis Jean patalinghog sa detalye. Nilusad og supplementary feeding program ang buhatan sa City of Mati Social Welfare and Development Office kon CSWDO alang sa mga enrolled nga tinun-an sa mga daycare centers. Nagsugod ang programa kaniadtong Mayo 13 nga nagsilbi sa 5 ka Child Development Centers kon CDC sa Barangay Sentral, partikular na sa Poblasyon, Kapitol, Kalagundian, Magsaysay ug Salazar. Ang programa gipalapdan aron sa pagserbisyo sa dugang siyam ka mga CDCs, lakip ang Market, Bilawan 1 ug 2, Kaislaman, Sudlon, Sanghay, Libudon, Lower Dawan ug Dawan proper. Ang mga bata nga na-enroll sa maong mga daycare centers nakadawat og carrot banana bread nga gitawag usab og busog-lusog talino bread nga giandam sa mga inahan nga misalmot sa Central Feeding Kitchen kon kusina ni Nanay nga inisyatiba. Kini nga programa naghatag og lamian og masustansya nga alternatibong pagkaon nga nagsuporta sa supplementary feeding program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Tumong sa maong programa sa CSWDO nga masiguro ang hustong nutrisyon alang sa mga bata sa mga daycare centers. Plano usab sa maong buhatan nga ipadayon kining programa hangtod maapil ang tanang 70 ka CDC sa 26 ka barangay ning Dakbayan sa Mati. Ang BLT Central Feeding Kitchen Operation sa SDO Mati usa ka komplementaryo sa implementasyon sa school-based feeding program nga gitawag na Kusina ni Nanay Alagang Matibay. Kining hiniusang kolaborasyon sa mga otoridad nagpakita sa pasalig sa City of Mati LGU sa pagsiguro sa kaayuhan sa mga batanong residente niini. Kini si Gilbis Jean Patalingog para sa Ang Mati karon. Pasado sa Seal of Good Local Governance ang 8 ka barangay sa Dakbayan sa Mati alang sa tuig 2023. Kung unsa kini nga mga barangay sa report ni Nash Tiguelo. 8 ka mga barangay sa siyudad sa Mati ang nahatagan og pasindungog human kini nakapasar sa National 2023 Seal of Good Local Governance for Barangay kun SGLGB sa Department of Interior and Local Government. Kahinumduman nga kanatong tuig 2022, upat lamang ka mga barangay sa tibok probinsya sa Davao Oriental ang nakadawat og SGLGB Award. Diin usa niini mao ang Barangay Badas. Sumala pa ni Orly A. Cabawbaw, DILG Provincial Director, dakong kalipay ang inatagamtaman tungod nadungagan ang mga barangays nga nakapasar sa SGLGB gikan tuig 2022 hangtod 2023 sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Na ay mga barangays nga nakapasar sa SGLGB. Sa 2022, doon na lamang tayo 4 kabuk barangay sa tibok probinsya sa Davao Oriental na nakapasar. No? Naadiha ang atong Barangay Badas sa siyudad sa Mati, Barangay Bato-Bato sa San Isidro, Barangay Mahayag sa Banay-Banay o Barangay Poblasyon sa Lupon. So mauni sila ang mga outstanding nga barangays nga magpakita nga doon na joy maayong panggobyerno. Ang SGLGB usa ka pasindungog nga ihatag sa mga barangay nga nagpakita sa talagsaong katumanan, lakip na ang mga economic development, social services, administration, governance ug environmental management. Ang Seal of Good Local Governance for Barangays or SGLGB, mao ni siya ang mother of all awards para sa barangay, no? And our punong barangays and our barangay officials, mao gini ang pinaka
ginapangita nila most sought after award system. Kung pasado ka ani sa SGLGB, there's really good barangay governance nga naadiha sa inyong barangay. Sumala pa usab ni Kabawbaw nga ana ay mga criteria o requirements nga kinahanglang sundon aron makapasar sa SGLGB ang usa ka barangay. So mao ni ang core areas, no? Financial administration, meaning eksakto gyud ang paggasto sa kwarta sa barangay. Ikaduha, on disaster preparedness, meaning daghan kaayong gihimo nga mga programa ang barangays to address preparedness and resilience dinha sa barangay. Ug ang ikatulo nga core area, safety, peace and order, meaning dunay kalinaw diha sa barangay, aktibo ang mga barangay tanod. On the other hand, kining tulo ka essential areas sa social protection unsay gihimo sa barangay para ma-address ang mga issues regarding sa mga marginalized sector, gender and development as well. Ikaduha nga essential area, business friendliness and competitiveness. Ug ang ikatulo, environmental management. Ang barangay dunay mga programa para ma-maintinar ang kanindot, kalimpyo sa barangay ug ang atong mga issues sa climate change, no? Sa Tibok Rehiyon 11, 14 ka mga barangays ang nakadawat og SGLGB Award sa tuig 2023 ug 8 niini anaa sa siyudad sa Mati. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati. Sa among pagbalik sa sports, Matinian Jeans ug Eskrimador mihakot og medalya. Ayuda sa mag-uumang apektado sa LPA kaniadtong Pebrero gipanghatag na. Ug sa atong special report, solar power gamiton sa mga pasilidad sa LGU. Kana sa pagbalik sa Ang Mati karon. Adlaw Matinians, aniya na usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati karon. Mahitungod sa inflation rate sa Pilipinas alang sa bulan sa Abril 2024, ang Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP naglaom nga ang inflation rate anaa sa 3.5% ug 4.3% nga mas taas o gamay sa Marso inflation rate nga 3.7%. Ang BSP nag-ingon nga ang pagtaas sa inflation mao ang pagsaka sa presyo sa gasolina, pag-us-o sa peso ug padayon nga pagsaka sa presyo sa bugas o karne. Busa, alang sa atong pangutana karong semana, unsa ang labing hinungdanon nga pagbag-o nga kinahanglan nimong buhaton tungod sa karon nga kahimtang sa ekonomiya, ilabi na sa nagpadayon nga pagtaas sa mga presyo sa palitunon. Tara, ubani kami ug atong sa taon ang tubag sa mga Matinians. Magtipid ra gyud kay para iwas gasto, mahal ang palitonon pod. Pero wala gyud kay mahimo as in. So kung since inflation man, I mean unfair gud sa to kay gamay ra atong kita and all tapos daho kay tagastohon pero wa naman gud kay mahimo gud kay necessary kayo mga butang ginapalit. Kanang nagtipid ra ko sa mga kuan palitonon karon kay mahal man gud kaayo siya. Ang isa po sa mga ginagawa namin is nag-alternate kami ng pagkain. For example, kung ang lagi kami nag-iisda, ginagawa namin, nagugulay kami paminsan dahil nga nasanay tayo dito sa probinsya ng Mati na nagtatanim tayo. Hindi katulad sa ibang lugar na kailangan pambilihin. Magpasalamat tayo sa Panginoon, binayayaan niya tayo ng masaganang lupa. Kaya minsan nagtatanim talaga kami, tapos nagtitipid na rin sa mga bagay-bagay na hindi na dapat kailangan bilhin. Inuuna yung mga dapat bilhin. Magtipid lang nya naka-budget tanan mga palitunon nato sa paniman. Kutakag palit. Kasi kung sa mga material dapat ang importante lang din ang dapat palit. Kuan magtipid tapos siyempre mahal naman kay mga palitonon, siyempre dito ko sa kuan presyo nga mubo basta nang kuan mga dilata, kwitsyaw Ay, kailangan nagta magtipid, ma'am. Kay tungod nga na po tayo estudyante, usap po, ma'am, kung di nagta magtipid, pertinuyas ng mga anak, ang ginabuhat, ma'am. Gulay, anak, nagkamuntano man po ni. Lang, budget lang. Pinagmay. Kaya, orto, para na, unahon jud ang imong sarili, o imong para ugma, nga makatipid ka, makapalit ka, unsay, mga bukas ba usudan. Ug mao kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street.
Ako si Jilbis Jean Patalinghog. Amping! Pito ka bulawan, unom ka pilak, samtang pito usab ka bronze ang mga medalyang nakuha sa mga eskrimador nga Matinians didto sa Digos City. Samtang 8 ka bulawan ug 3 ka bronze medals usab ang gidag-an sa atong mga Matinian Taekwondo Jins sa gipahigayon na 2024 Interschool Regional Championship. Si Peter Jan Buencamino sa report. Mihakot og mga medalya ang mga Matinian Taekwondo Jins sa gipahigayong 2024 Regional Interschool Taekwondo Championship niadtong Mayo 12 sa New Turil Gym sa Dakbayan sa Davao. Ang panagtigi ay gitabungan sa mga nagkadaiyang taekwondo athletes sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Nakip na sab niini ang delegado sa Dakbayan sa Mati nga mao ang Mati Eagle Warriors. Nakasungkit og 8 ka gold medal sa mga taekwondo Jins sa Dakbayan sa Mati. Nakip na sab ang 3 ka bronze medals bisan pa man sa kalisod nga naagihan sa mga delegado. Ug ani ang mananaog nga mga delegado sa Dakbayan. Sumala pa ni Katrina Rimel Perez, trainer coach sa Mati Eagle Warriors Taekwondo team, nga dako ang iyang kumpiyansa nga mag-uli og medalya ang mga bata tungod sa doble kayod og sakripisyo nga gipakita nila sa ilang training. Dungag pa ni Perez nga dako sab ang ilang pasalamat kang Mayor Michelle Nakpil Rabat sa walay puwas nga suporta nga ilang nadawat sa tanang dula na ilang gisalmutan ug nagahandom sab siya nga masuportahan sila sa umaabot nga mga torneo. Ubay-ubay ka atleta na misalmot sa torneo nga baguhan pa lamang sa taekwondo, bisan pa man niini na mahimong malampuson ang ilang pakigtigi tungod sa adlaw-adlaw na pagbansay sa ilahang mga abilidad sa taekwondo. Kiniubos sa pagmatuto sa ilahang head instructor na si Coach Daniel Perez ug mga assistant instructor nga nagpalabas sa katakos sa mga atleta. Giawhag ni Perez ang iyahang mga atleta na mas magdasig pa sa ilang pagbansay sa ilahang taekwondo skills kay alang niya ang kalampusan ug ang kampyonato makuha lamang sa tamang kakugi ug dedikasyon. Samtang pipila usab ka Matiniang eskrimador ang mihakot og medalya sa gipahigayong 9 karambunal sa Digos Arnis Kali Eskrima Tournament niadtong Mayo 11, 2024 dito sa Digos City Stadium. Ang torneo gitambungan sa nagkadaiyang eskrimador nga nagikan pa sa nagkadain-laing lugar sulod sa kadatibukang isla sa Mindanao. Lakip niini ang mga delegado sa Dakbayan sa Mati nga mao ang Madayaw Eskrima. Nakakuha og 7 ka gold medals sa mga representante sa Dakbayan sa Mati ug lakip na sab ang 6 ka silver medals ug 7 ka bronze medals. Ug aniya sab ang mga mananaog nga mga delegado sa Dakbayan. Nahimong malampuson ang mga delegado sa giingong torneo gumikan sa pagbansay sa mga eskrimador matag adlaw nga nagabaid gayud sa ilahang kahanas sa pagkupot o pagkitigi gamit ang baston. Ang arnis o eskrima mao ang nasudnong dula sa Pilipinas. Tungod niini ang pagbansay o pagtuon niini usa ka dakong pag-amuma sa kulturang Pilipino. Ug kini usab dili lamang dula kundi usab ka martial art na mamahimong magamit sa kabataan sa pagpanalipod sa ilahang kaugalingon. Inubanan pa kini sa benepisyo na magpakusog sa kumpiyansa sa bata sa iyang kaugalingon. Sa mga adunay kagustuhan nga motuon og fundamental skills o mubansay sa ilang abilidad sa eskrima, mahimong moadto sa Governor Francisco G. Rabat Sports Complex kilid lamang sa boxing gym. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati karon. 13 ka mga mag-uumang apektado sa low pressure area sa Dakbayan sa Mati kaniadtong bulan sa Pebrero ang midawat og ayuda gikan sa nasyonal nga panggamhanan pinaagi sa Mati City Agriculture Office. Anya ang report. Nang hatag ang nasyonal nga panggamhanan pinaagi sa Mati City Agriculture Office ug ayudang pinansyal sa 13 ka mga mag-uumang apektado sa pag-igo sa low pressure area sa Dakbayan sa Mati kaniadtong bulan sa Pebrero. Ang mga mag-uuma nakapagrehistro sa libreng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC, una pa man miigo ang low pressure area sa atong Dakbayan.
Giawhag karon ni City Agriculture Head Romel Avance ang tanang mag-uuma ug mananagat sa dakbayan na magparehistro na sa PCIC aron makatagamtam usab sila og ayuda gikan sa gobyerno. Nahibaw ang libre lamang ang pagparehistro sa maong insurance ug igo lamang sila mo comply sa mga requisitos ug dokumentong gikinahanglan. So isubmit na namo gikan diri sa lokal, isubmit na mo dito sa region. Ang taga-region na ang maghatag ng evaluation ana. Mubalik na diri, check-in. Muduol lang sila sa mga opisina, unya doon na po tayo mga assigned technician sa matag barangay. Muduol sila dito sa barangay. Samtang mao kini ang mga pinakabag-ong nakadawat sa ayuda gikan sa PCIC, isip dugang sa mga nauna nga 5 ka benepisyaryo. Ang 13 ka mag-uumang benepisyaryo nakadawat og di mo minus sa 3,000 hangtod 10,000 pesos nga cheque gikan sa PCIC. Ang ayudang madawat magdepende sa klase sa tanom, edad sa tanom ug kadaghan sa tanom nga naguba tungod sa kalamidad. Mismong si City of Mati Mayor Michelle Nakpil-Rabat ang mi-witness sa paghatag sa mga cheque ngadto sa mga benepisyaryong mag-uuma buntag sa Mayo 15, 2024 sulod mismo sa iyang buhatan. Giawhag ni Mayor Michelle ang mga mag-uuma nga magparehistro na sa ilang mga tanom, bangka ug uban pang ekipo nga gamit sa ilang panginabuhian aron sila mahatagan og ayuda sa gobyerno kung ugaling dunay kalamidad nga makaapekto sa ilang mga pananom. Luyo sa nagapadayong pagsaka sa presyo sa lana, ingon man sa kuryente, nagplano karon ang administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat nga mogamit og solar power alang sa panginahanglan sa mga gambalay nga iya sa City of Mati, LGU. Si Albert Louis Villar Jr. sa atong special report. Gisugda na sa lokal nga panggamhanan sa syudad sa Mati ang paggamit og solar power sa mga pasilidad sa dakbayan. Giimplementar ang giingong inisyatiba ubos sa Mati City Engineering Office kung diin gilauman nga mamahimong primerang power source sa mga pasilidad sa LGU mao ang enerhiya gikan sa adlaw kon solar power. Sumala ni Engineer Peter Paul B. Silva sa Waterworks and Water Resource Division ubos sa CEO na sa kasamtangan aduna na 8 ka mga waterworks ang migana gamit ang solar power. Kung diin, unom niini ang fully solar powered ug duha ang hybrid solar powered. Ug aduna usab mga waterwork projects nga ginatrabaho sa kasamtangan. As to solar powered, duha ka klase ang solar powered nato nga PWS or potable water system. Ang isa ka solar power, 2 types. One is katong purely solar gid siya, which is wala na connection gikan sa Dureco. Ikaduha is hybrid type, katong mix with solar power and Dureco. As katong kuan pure nga solar powered nato is nata example sa Panumbon diha sa Don Enrique, then Marfori kanang atbang sa Davao Oriental State University nga farm. Tapos napunta under sa Elcac, which is ang katong sa Don Salvador sa barangay proper na dito isa. Tapos sa Matiaw sa Pamuanon. Gigahinan sa Mati LGU ang mga waterworks og kapin 28 milyones ka pesos. Og gawas pa niini nga mga proyekto, giplanuhan usab sa CEO ang pag-convert sa mga building sa LGU gikan sa tradisyonal na enerhiya ngadto sa solar power. Sumala ni Engineer J. Troy M. Salazar na gilauman sa Electrical Division nga mahuman ang maong conversion sunod tuig. Apil sa maong solar power conversion ang mga LGU building nga mao ang City Hall Building, Public Market ug Chicken Dressing Plant. Karon sir kuan naitulo. So ang City Hall na office kanang Annex B ug Annex A. So kana siya na building dira o katong diri sa my mayor's office na linyada na government building. Tapos ang ikaduha is ang chicken dressing plant nato. Anya ang katulo ang public market. Kanang public market nanay upat ka location. Ang maong plano gigahinan og 65,950,900 pesos alang sa hybrid solar power conversion.
Sa kasamtangan, mubalor sa 1,690,778 pesos ang ginagasto sa lokal na panggamhanan sa Dakbayan sa Mati alang sa electrical bills ni ini. O ginalauman nga anaa sa 70% ang matipid sa LGU sa pag-convert ngadto sa solar power. Sa among kuan sir no kay kuan base kung mapadayon na ginato ni mapustro nato ni solar gyud 70% o 80% ang mababa gid na sir. Alang kay Engineer Salazar, dakong tabang sa tanan, hilabi na sa mga business owners ang paggamit og solar energy tungod kini mas sustainable ug mas tipid sa kadugayan. Maleser atong payment sa kanang billing sa Dorico. Tapos maka benepisyo gud ang mga business owner kay siyempre kung sa karon sa dako atong billing na sa electricity, so dako pud ang ilang possible na kanang mabayaran for rent kuan ba ana. So kung malesen nato na mas napoy posibilidad na mobaba pud ilang kuan consume. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Aniya ang atong orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karon simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulihing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magmapusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.